sa tibon, mga umat at karagatan, tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Pagdatangan nilikha ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, lagilain ang kanyang ngalan. Purihin siya, Yawihan, at papurihan magpakailanman. Nilalang ng Panginoon ang tao, sa sarili niyang katawan. Nilalang niya ang sangkatauhan, bigyan niya ng kalayaan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Dahil nagkasala ang tao, minahal niya pa rin ang lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, lagilain ang kanyang ngalan. Purihin siya, Yawihan, at papurihan magpakailanman. Simulan natin ang ating misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga ginigili kong kapatid, ngayong araw ng Huwebes, makalipas ang pagdiriwang natin ng Pentecostes, ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, ang kataas-taasan at walang hanggang pari. Kinikilala natin na si Jesus ang tanging namamagitan sa atin sa Diyos. At siya rin ang alay ng Diyos. Hilingin natin ang panalangin at pamamagitan ng Panginoon, lalo na ngayong kasabay nating ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan ng Pilipinas. Hilingin natin ang patuloy na pagpapala sa Panginoon, mula sa Panginoon sa ating bayan. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkakasala, lalo na ang mga pagkakataon na hindi natin pinahalagahan ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sangayon sa pangako na kaniyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo ang lahat. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis.
Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa akin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nalikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at isang magandang araw ng kalayaan.
Happy Independence Day. Mga minamahal kong kapatid, sa Lumang Tipan ay meron na ring mga pari. Sila yung tinatawag na mga temple priests o pari ng templo. May dalawang gawain, major task ang mga temple priests. Ang una ay ang mamagitan sa Diyos at sa tao. Ang maging tulay sa pagitan ng Diyos at ng bayan. Sila ang nagdarasal sa ngalan ng bayan patungo sa Diyos. At sila din ang nagpapahayag ng gusto ng Diyos sa bayan. Tulay. Ang pangalawang trabaho ng temple priest ay maghain ng sakripisyo, maghain ng mga alay. Kaya sa templo sa Jerusalem ay may nakatakdang lugar kung saan ang mga hayop na iniaalay para sa Diyos ay pinapatay, sinusunog bilang alay. So the temple priests during the Old Testament period had two tasks: to be intermediary or intercessor between God and man, to be a bridge between God and His people, and to offer sacrifice. Kaya lang, yung mga pari sa panahon ng templo ng Jerusalem ay namamatay. Kaya pag matay ng high priest, papalitan siya ng panibagong pari. At alam naman natin, bilang mga tao, ang mga pari noong panahon ng Lumang Tipan ay makasalanan. So, during that time, priests in the temple pass away and sinners. Nung dumating si Jesus sa Bagong Tipan, siya rin ay itinuturing na pari. At katulad ng Old Testament priests, si Jesus din ang namamagitan sa atin at sa Diyos. Kaya nga kung inyong napapansin, ang mga panalangin sa banal na misa ay laging nagwawakas sa mga ganitong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. O kaya sinasabi natin, hinihiling namin ito sa ngalan ng anak mong si Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. We do everything in the name of Jesus. Bakit? Kasi ngayon, ang pari natin ay hindi na yung pari ng templo, kundi si Jesucristo na. Si Jesucristo na ang nagdarasal para sa atin. Si Jesucristo na ang namamagitan sa Diyos at sa kanyang bayan. At ang pinaka-importanting pagkakaibay ito, dati-rati, ang iniaalay ng mga pari ay mga hayop, pinapatay, sinusunog para maging alay. Pero kay Jesus, ang inialay niya ay ang sakripisyo ng kanyang sarili. Sa krus, inialay ni Jesus ang Kristo, ang kanyang sarili bilang alay sa Diyos. Hindi na hayop ang iniaalay, mismong si Kristo na. Kaya nga, ang kapistahan natin sa araw na ito ay nagsasaad na si Jesucristo ang kataas-taasan at dakila at walang hanggang pari. Sapagkat si Kristo'y hindi na mamamatay muli. Hindi na kinakailangang palitan sa kada siya'y mamatay.
Jesus is our eternal high priest. Hindi na mamamatay, hindi na papalitan. Yan, mga minamahal kong kapatid, ang ipinagdiriwang natin sa liturgical celebration ngayong araw na ito. Jesus, the high priest and the eternal priest. At yan ang dapat nating ipagpasalamat din sapagkat ngayon, meron na tayong tagapamagitan sa Diyos. Alam nyo, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga padrino eh. Pag may kailangan kay Father, hahanap ng taong simbahan. Oy, tulungan mo nga ako. Makikiusap ako kay Father. Kung may kailangan kay Mayor, hahanap ng nagtatrabaho sa City Hall. Oy, tulungan mo nga ako. Meron akong kailangan sa City Hall. Humahanap tayo ng padrino. Sino ang pinakadakilang padrino natin sa Diyos? Sino ang pinakadakilang tagapamagitan natin sa Diyos? Ito'y walang iba kundi ang anak ng Diyos na si Jesucristo. And so, my dear brothers and sisters, as we celebrate this special feast, we thank the Lord for giving us an intercessor in the person of Jesus. But it also reminds us, my dear brothers and sisters, that we too, because of our baptism, can be, in the name of Jesus, intercessors for each other. So anong ibig ko sabihin? Oo, si Jesus ang namamagitan sa atin sa Diyos. Pero tayo din naman ay pwedeng mamagitan at manalangin, hindi para sa ating mga sariling pangangailangan, kundi maging sa pangangailangan ng ibang tao. Paminsan-minsan, sasabihin ninyo sa akin, Father, ipagdasal mo naman ako kasi kukuha ako ng board exam. You ask me to intercede for you. I can do it. I should do it. O kaya, sasabihin ninyo sa inyong kaibigan, Oy, isama mo nga sa panalangin yung nanay ko ha, kasi nasa ospital ngayon eh. You can do it. You should do it. To pray not only for yourselves, not only for your needs, but to pray for the needs of others. Nang sa ganon, naiisip natin na, hindi lang pala dapat yung kailangan ko ang dapat kong ipagdasal. Dapat din ipagdasal ko ang pangangailangan ng aking kapwa. You know, in every Mass, we have the prayer of the faithful. Yung panalangin ng bayan. Pagkatapos ko, isusunod natin yon. Pagkatapos ng aking homily, isusunod natin ang panalangin ng bayan. That is our work of intercession. Nagdarasal tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa pangangailangan ng iba. Kaya seryosohin ninyo, kapag may nakiusap sa iyo, ipagdasal mo nga ako, o ipagdasal mo nga yung aking kahilingan, seryosohin ninyo yon. Pray for them. Pray for the intentions of others. Because like Jesus, we are intercessors to Jesus. At alam nyo, ang isang dapat nating ipagdasal ay ang bayan natin. Maliban lamang kung kayo ay galing sa bundok at wala kayong nababasang social media, maliban lamang kung kayo ay nagtago sa yungib sa loob ng isang linggo, alam ninyo kung anong nangyayari sa atin ngayon. Ipagdasal natin ang ating bansa. Nanawa ay bigyan tayo ng mga politiko na ang iisipin ay hindi ang sarili, kundi ang bayan. Nawa
ay liwanagan ang mga kinauukulan, ang mga senador, ang mga kongresista, maging ang mga pinararatangan. Naway maliwanaga sila ng diwa ng katarungan at katotohanan upang gamitin nila ang kanilang posisyon upang matuklasan ang totoo at gawin ang nararapat. Let us pray for our country. And let us pray that as citizens of the Philippines, we may express our being Filipinos with our own dedication for justice, for truth, for peace. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pag-aalay ng simbahan, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga buhay na bato. Sa bawat panalangin, ang itutugon natin ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang banal na simbahan sa bawat lugar, naway makapag-alay ng karapat-dapat at mapitagang pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nagtitipon sa simbahang ito, naway makatagpo ng pagpapala at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa sakristiya at ang mga may tungkuling pangalagaan at linisin ng simbahan, naway magtiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat santuaryo ng Diyos, naway lagi nating igalang at pagpitaganan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbibigay ng tulong at lahat ng mga yumaong sumamba sa loob ng simbahang ito, naway magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ipinagkaloob sa amin si Jesucristo bilang aming kataas-taasan at walang hanggang pari. Nagpapasalamat kami sa kanyang pamamagitan at nawa ang lahat ng aming mga hinihiling ay mapasa amin. Sa ngalan din ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang pinapayakalang na ito.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, natutulog ang langit at lupa ng karakilan. Hosana sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami edya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga ng magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan, sa maghapong pong ito ay bubuksan natin ang Manila Cathedral, lalo na yung mga lugar na hindi karaniwang ipinakikita sa mga tao. Magbigay lang po tayo ng ilang sandali upang ang mga ushers ay makapunta sa kanilang mga posisyon. At meron pa rin pong misa mamaya ng 12:10 at sa ganap na ika-10 ng umaga at ika-3 ng hapon ay magkakaroon po ng mga guided tours. Meron po tayong mga tour guide na magpapaliwanag ng iba't ibang mga area ng Manila Cathedral. At salamat po at medyo maganda ang panahon, hindi umuulan, kaya maaari kayong umakyat sa roof deck upang tignan ang kapaligiran ng Manila Cathedral. So pagkatapos po ng misang ito, maupo lang kayo, mamaya, at hintayin natin ang formal na pagbubukas ng open house. At mamayang hapon, bilang pagwawakas ng Freedom Day celebration dito sa Manila Cathedral at open house, meron po tayong concert ng Philippine Suzuki Youth Orchestra sa ganap ng 5 ng hapon. Kayo din ay aming inaanyayahan. Yung pong nasa kanilang mga bahay pa ngayon, no, maganda naman ang panahon, at least dito sa Intramuros, you are most welcome upang bumisita dito sa Manila Cathedral. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagdiriwang natin ng banal na misa ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.